Abay naging mainit po deliberasyon ng Kamara sa unang araw po ng pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa ginawa pong botohan na pareho pong inideklarang sufficient in form ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ibig sabihin, kumpleto ang lahat ng dokumento. Pirmado po ang mga ito ng complainants, verified at merong notaryo at meron din human resolution of endorsement. Pero bago yan, ilang congressman po ang umalma at may hinahanap na mga requirements. Hinahanap kasi po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga pumirma sa dalawang reklamo. Dapat daw nilang kumpirmahin na sila nga ang lumagda. Pero sabi ho naman ni ML Party List Representative Laila De Lima, hindi naman ito kailangan. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Then it becomes an issue. But I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Yan po ang palitan po ng mga kuro-kuro at salita ni na Congresswoman Leila De Lima at Congressman Joel Chua. Napa-walk out po naman si Manila Congressman Benny Abante matapos ang botohan. Opo, at giit niya, insufficient in form o hindi raw kompleto ang mga reklamo laban sa Pangulo. Ngayong araw po naman, tatalakayin po naman. Yan na, ito ho, yung sufficiency in substance o kung meron bang sapat na basihan para nga ma-impeach ang Pangulo. That this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Ba? At least nagpaalam bago mag-walk out. Yun ang Yun. pinakamaganda doon, partner. Usually po, pag nag-walk out, yung biglaan. Oo, yung spur oo. of the moment. Yeah. No? Bago Pero yun. ito, Gusto at ko least yun po ah. ito. Parang- At least ako, Oo. mag-walk out na ngayon. Oo. Tsaka malumanay ang pagpapaalam sa Yan po ang pag-walk tinig out. ni Manila Congressman Benny Abante sa walkout. Samantala mga kapatid, bukod po sa Pangulong Marcos Jr., dalawang impeachment complaint agad ang inihain. Kahapon po yan laban kay Vice President Sara Duterte matapos nga pong tuluyang mapaso ang one-year bar o rule bar. Unang naghain po ang Makabayan Block na ginawang basihan ng umano'y betrayal of public trust ng Vice Presidente. Kabilang sa kanilang ipinunto ang pagwawaldas daw ni VP Sara sa 612 million pesos na confidential funds ng OVP at ng DepEd. Ang kawalan ng transparency sa paglustay sa 125 million pesos na confidential funds sa loob naman ng 11 araw at pangdedemanda o pandededma ni VP Sara sa budget hearing. Idinagdag din ngayon sa reklamo ang akusasyon ng dating aide at bagman daw ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at drug lord ang kampanya ng Vice noong 2022 elections. Bukod po sa Makabayan, nagsampa rin ng impeachment complaint ang ilan pang civil society groups. Inendorso naman ito ni Naakbayan Congressman Percy Sandanya at Congresswoman Leila De Lima. Bukod sa maling paggamit po ng pondo, bahagi din ng reklamong umano'y pagkakadawit ng Vice sa patayan ng drug war. Pebrero 6 pa dapat mapapaso ang one-year bar rule laban sa Vice, pero base sa desisyon ng Korte Suprema, January 15 pa ito na-expire. Hindi naman na ikinagulat ni VP Sara ang paghahain ng impeachment. Handa raw silang harapin ang mga alegasyon ng patas at naaayon sa konstitusyon. Sa iba ho namang mga balitang pampolitika pa rin, umuugong pumuli ang pagpapalit po ng liderato ng Senado. Ayon po kay Senate President Vicente Soto III, walang nakakarating sa kanya tungkol sa posibleng coup d'etat para siya ay patalsikin. Pero aminado siyang may ilan siyang kasamahan na posibleng hindi na umano natutuwa sa kanyang pamumuno. Ito hong nakaraang linggo'y pinalitan ng mayorya si Senador Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Aminado po naman si Soto na posibleng isa ito sa mga rason na ang umuugong na coup d'etat na naman laban sa kanya. Para nga palitan siya ay 13 senador ang kinakailangan bumoto pabor dito.
Pero sabi ho mismo ng leader ng minorya sa Senado na si Senador Alan Peter Cayetano, walang numero ang minorya para siya mapatalsik. Tinawag ko naman na chismis lamang ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang posibleng kudeta. Kung meron man dahong banta para palitan ang Senate leadership, ito'y mahalin tulad sa isang rebelyon at isang banta na nandyan na mula pa noong unang panahon. Samantala, hinamon po ni Ombudsman Boying Remulla si dating Congressman Zaldico na magbalik ng bilyong pisong pera kung seryoso daw ito na makipagdialogo sa gobyerno. Giit ni Remulla, bukas siya na makipag-usap sa kampo ni Zaldico. Pero dapat ay patunayan niya munang seryoso siya dito. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Remulla kung anong magiging epekto sa kaso sakaling makausap nila ang dating kongresista. Pero posible raw na mapababa ang sentensya nito at posibleng maging state witness. Depende sa impormasyong ilalahad ni Ko. Samantala, hindi naman sumipot sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla sa preliminary investigation ng DOJ. Para po yan sa magkahiwalay na reklamong plunder na naisampa laban sa kanila. Tanging mga abogado ni Estrada ang dumating sa DOJ. Kaugnay ito sa umano'y minanipulang bidding para sa mga inaprobahang flood control projects. Baka sabihin dito ni Zaldico, sinasabi ni Curly. Ano? Para bagang kami na yung nagnakaw, kami pa yung magsosoli sa ninakawan. Hindi naman daw po natatakot sa impeachment laban sa kanya si Pangulong Marcos Jr. Dahil nga po sa mas nag-aalala ito sa posibleng epekto ng impeachment sa ating ekonomiya. Pareho pong dineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice ang dalawang reklamo laban kay Marcos Jr. Kabilang dito ang impeachment complaint ng Makabayan Bloc na itinuturo ang Pangulo bilang nasa likod ng anomalya sa budget at flood control scandal. Kwento ho naman ng palasyo, wala ho naman daw bago sa mga paratang ng Makabayan Bloc. Madali po lamang daw kasing magbintang sa harap ng kamera pero mahirap itong patunayan. Sa ngayon po'y tuloy pa raw ang pagpapahinga ng Pangulo matapos nga pong magkaroon ng karamdaman na ang tawag ay diverticulitis. Hindi pa rin siya nakikitang dumadalo sa mga aktibidad sa labas ng Malacanang. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!